Hello everyone, welcome back here. So today is June 14, 2024. Nag-absent na naman ako sa aking trabaho. My God, lagi na lang ako nag-absent. So for today's vlog, pupunta kami sa Paris kasi meron kaming importante na pupuntahan doon. Di ko na lang i-share dito. Siguro sa susunod. Habang nasa biyahe kami papunta ng Paris, mag-story time tayo dito. Maraming mga Pilipino ang gustong makarating dito sa Paris, France. Yung iba naman gustong makatrabaho dito, yung iba naman gustong makita ang Eiffel Tower. Pero alam nyo ba, mag 7 years na ako dito sa France this year, pero hindi pa ako nakabisit sa Eiffel Tower. Bago ako dumating dito sa France, excited ako na makita ang Eiffel Tower. Pero nung dumating na ako dito, nawala ang aking excitement. So dahil malapit lang sa Eiffel Tower ang pinuntahan namin kanina dito sa Paris, ito na yung time na makakuha ako ng memories dito sa Eiffel Tower. Balik tayo sa ating story kanina tungkol sa ibang mga Pilipino na gustong makatrabaho dito sa Paris, France. Kung wala kayong kompleto na dokumento, huwag kayong magmamadaling pumunta dito sa Paris, France. Ang buhay dito ay napakamahal, lalo na yung mga apartment, napakamahal talaga. Huwag kayong mainggit sa ibang mga Pilipino na nandito sa Paris, France. Hindi nyo lang alam kung ano ang buhay nila. Maganda lang sila sa picture kasi naka-smile. Maganda lang sila sa video dahil masaya tingnan. Pero sa totoong buhay, hindi ganyan kasaya ang kanilang ginagawa araw-araw. Ang Paris ay capital siya sa France. Kaninang umaga habang naglalakad kami papunta sa Eiffel Tower, marami akong napansin na Pilipino dito. Nagsasalita sila ng ating lingwahe. So, ang next na malaking city dito sa France ay ang Marseille, kung saan kami nakatira dati. Sa Marseille, marami ding mga Pilipino doon. Kadalasan makikita mo ang mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa France ay nasa mga malalaking city, katulad ng Paris, Marseille at iba pang lugar dito. Maganda kasi sa mga malalaking city kasi may mga public transportation like metro, bus at tramway. Para kasi sa akin, hindi maganda para sa isang Pilipino na doon ka sa isang lugar na gahanap ng trabaho na walang halos public transportation. Kasi kapag nasa ganyang sitwasyon ka, yung walang halos public transportation, ang mangyari, kailangan mong kumuha ng sasakyan. Kaya yung ibang mga Pilipino dito, halos nasa mga malalaking city sila nagtatrabaho dahil maraming public transportation. Hindi porket nasa France ka ay lahat ng lugar merong public transportation. Katulad na lang dito sa aming tinitirahan, walang halos public transportation dito. May bus na dadaan dito pero kailangan mo pang maghintay ng halos 1 oras. Din dito naman sa lugar na aking tinatrabahoan, walang public transportation na dadaan doon. So kung wala akong sasakyan, hindi ako makapagtrabaho doon sa lugar kung saan ako nagtrabaho.